Maligayang pagbabalik, Binibini at Ginoo. Para sa una nating gawain sa araling ito, alamin ang salitang nais ipahiwatig ng mga sumusunod na salita. Mayroon tayong pako, ugat, at nanay. Ano kaya ito sa tingin mo? Pangugnay. Tingnan natin, Ginoo. Binabati kita. Ano nga ba ang pang-ugnay at saan ito ginagamit? Mayroon ka bang ideya? Kung mayroon kang ideya, paki-comment na lang. Ang ating aralin ngayon ay pang-ugnay. Ano ang pangugnay? Ito ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng pagkakaugnay ng mga salita, parirala o pangungusap. May tatlong uri ang pang-ugnay. Ito ay pangatnig, pang-angkop at pang-ukol. A. Pang-angkop. Salita nag-uugnay sa panuring at tinuturingan, tinatawag na linker sa Ingles, mga salitang ginagamit na G, NG. Halimbawa na maliit plus pusa equals maliit na pusa. Halimbawa na kapatid plus babae equals kapatid na babae. Halimbawa G, bayan patlang plus magiliw, bayang magiliw. G, may nahon patlang plus may pag-usap, mahinahong makipag-usap. Halimbawa, NG, maganda patlang plus binibini equals magandang binibini. Halimbawa, NG, puso patlang plus bato equals pusong bato. B. Pang-ukol. Katagang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita sa pangungusap. Tinatawag na preposition sa English. Mga salitang ginagamit ng ni / ninya, kay / kina, laban sa / kay, ayon sa / kay, ukol sa / kay, tungkol, hinggil sa / kay, alinsunod sa / kay. Ayon sa, laban sa, tungkol, balita, walang pasok bukas dahil sa masamang panahon. Kaya ang tamang kasagutan dito. Tara, alamin natin. Ayon sa balita, walang pasok bukas dahil masamang panahon. Tungkol, hinggil, alinsunod sa, batas. Pinagbabawal ang pagputol ng mga puno sa kagubatan. Kaya ang wastong kasagutan dito. Tara, alamin natin. Alinsunod sa batas, pinagbabawal ang pagputol ng mga puno sa kagubatan. Para naman sa gawaing pang-upuan, kuhain ang kwaderno at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Kokopyahin at sasagutan. Pang-angkop. Lagyan ng wastong pang-angkop ang mga sumusunod na salita. Number 1, matulin, patlang, tumakbo. Number 2, mabilis, patlang, sasakyan. Number 3, bago, patlang, damit. Number 4, rosas, patlang, pula. Number 5, bata, patlang, quiapo. Pangatnig. Mga salitang pang-ugnay sa mga salita o parirala o sugnay na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod. Tinatawag na conjunction sa Ingles. Mga uri ng pangatnig.
1. Pangatnig na magkatimbang. 2. Pangatnig na di magkatimbang. Pangatnig na magkatimbang. Ito ay mga pangatnig na nag-uugnay ng mga salita, parirala at sugnay na magkatimbang o sugnay na kapwa makapag-iisa. Mga salitang ginagamit at, pati, saka, o, ni, maging, ngunit, subalit, datapwat. Pangatnig na magkatimbang. Nagwalis muna si Lina, saka siya naglaba. Ano ang pangatnig na nasa pangusap? Saka. Si Ana ang pinakamaganda sa aming klase. Patlang, siya rin ang pinakamatalino. Ano kaya ang wastong pangatnig dito? At pangatnig na di magkatimbang. Ito ay mga pangatnig na nag-uugnay ng mga salita, parirala at sugnay na hindi magkatimbang. Ang isa ay nakapag-iisa at ang isa ay hindi nakapag-iisa. Mga salitang ginagamit kung, nang, bago, upang, kapag, dahil sa, sapagkat, palibhasa, kaya, kung gayon, sana. Pangatnig na di magkatimbang. Kung mag-aaral ka, mag-aaral din ako. Ano kaya ang pangatnig na di magkatimbang dito sa pangusap? Kung nag-aaral ako ng mabuti, patlang magkaroon ng mataas na marka. Ano kaya ang wastong pangatnig para sa pangusap na ito? Upang. Letter D. Transitional device. Ito ang nag-uugnay sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, naratibo, at paglilista ng mga ideya, pangyayari at iba pa sa paglalahad. Mga salitang ginagamit. Sa wakas. Sa lahat ng ito, ginagamit na panapos. Sa wakas, natuwa ang ama dahil sa kabaitan ng anak. Sa lahat ng ito, napagtanto ng mga anak na sila'y mahal na mahal ng kanilang ama. Kung gayon, ginagamit sa panlinaw. Malinaw ang paalaala ng ina sa kanya. Kung gayon, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Para sa gawaing pang-upuan natin sa araling ito, Number 1. Lubusan niyang ikinalungkot ang trahedya na ganap sa Bohol at Cebu. Kaya, sa lahat ng ito, hindi niya lubos maisip kung paano niya ito haharapin. Number 2. Datapwat, subalit, nasasabi niyang siya'y nakaraos sa buhay. Subalit, kaya, hindi pa rin ipagkakaila ang lungkot sa kaniyang nararamdaman. Number 3. Siya'y nahimasmasan sa wakas, saka naisip niyang dapat siyang magpatuloy sa buhay. Number 4. Napakarami na niyang napagtagumpayang problema. Kaya, sa lahat ng ito, hindi na niya alintana ang mga darating pa. Number 5. Hindi na niya itutuloy ang kanyang pagpunta sa ibang bansa. Kung gayon, kaya mapipilitan siya maghanap na lamang ng trabaho malapit sa kanilang pamilya.